Sige mga kaibigan, ako si Harris Sultan at nakita nyo ang clip. Yun ay sa Sweden at sigurado akong narinig nyo na akong sabihin ng maraming beses na wala na ang Sweden. Hindi na nga ito sulit ipaglaban. Alam kong may pagkiling ako bilang tagalabas at ayaw marinig ito ng mga taga-Sweden pero ang maganda ay lumalaban na sila ngayon. Ibinahagi ko na ang tweet na ito ilang beses. Pakinggan mo. Mas maraming bomba ang sumasabog sa Sweden kaysa sa pinagsamang Afghanistan at Pakistan. Paano nagbago ang bansang ito na 15 taon lang ang nakaraan ay maayos tirhan, pero ngayon ay may 30 pambobomba bawat buwan? Kinukuha nila ang kapayapaan. Sa Sweden, 70% ng refugee ay nagbabakasyon sa mga bansang kanilang tinakasan. Kamangha-mangha, di ba? Pakinggan natin si Visegrad na ini-interview si Lewis. Dating Muslim mula Yemen siya. Pakinggan natin siya. Isa kang Islamist, Oo, hindi ba? Isang kwento ng matagumpay na integration. oo, pero ako'y exception or anomalya. Louis Ahmed, isang Yemeni na content creator na dati ring refugee sa Sweden. Pangalawa ito sa may pinakamaraming pambobomba sa bansang hindi opisyal na may digmaan kasunod ng Mexico. Pakiramdam ko ay inalis ako mula sa gitnang silangan sa Yemen at inilagay sa isang sentro ng Islamic State of Iraq and Syria. Tuwing bakasyon, may mga eroplano mula Sweden pauwi ng Syria at Iraq. Kung sisimulan ng Sweden na pigilan ang mga tao na bumalik sa Sweden at talagang tanungin sila, teka, bumalik ka ng Syria, wala kang matibay na takot sa pag-uusig, kung ganoon, hindi ka isang refugee. Walang multikultura sa Sweden or Europa, may mga magkakahiwalay na lipunan na hindi gumagana ng maayos. Bakit kaya kakaunti ang babaeng nagpapakamatay sa baykong? Ang balcony girls ay mga babaeng itinapon mula sa balkonaheng pinaniniwalaang nadungisan ang dangal ng pamilya, malaking panlipunang eksperimento na malamang hindi magtatapos ng maganda. Pamamaril at nakamamatay na pag-atake ng truck sa Sweden. Ang pagsunog ng Quran ay nagdulot ng 4 na araw na karahasan sa ilang lungsod. Napatay sa Sweden si Salvan Momika, ang lalaking nagsunog ng Quran matapos tumanggi ang Sweden na bigyan siya ng asylum. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Nagbigay sila ng asylum sa Islamic State of Iraq and Syria Taliban at mga jihadis pero hindi sa dating Muslim na tumatakas sa pag-uusig. Paulit-ulit niyang sinabi sa record na siya ay papatayin at ayan nga, siya ay napatay. Ganyan ang Sweden para sa'yo. Kaya yung mga problemang nakikita natin sa kanluran, sila rin ang may gawa, parang gusto nilang masira. Kaya lumilitaw ang mga dating tinatawag na far right-wing populist party bilang ikalawa at pinakamalalaking partido sa kanilang bansa. At sa huli kong video, ipinakita ko sa inyo kung paano mangyayari rin ito sa Australia. Ang One Nation Party ni Pauline Hanson sa Australia na matagal ng isang fringe na partidong pampolitika. Sa tingin ko, ito ang magiging pangalawa o pinakamalaking partido sa Australia. Gaya ng reform sa United Kingdom, ginagawa rin ito ng partido ni Marine Le Pen sa Pransya at ng Alternative für Deutschland sa Alemanya. Nangyayari ito sa buong mundo at ang magandang balita ay mangyayari rin ito sa Sweden. Tungkol pa dyan, tapusin muna natin ito. Kaya mo bang turuan ng milyon-milyong Muslim na tanggapin ang pagsusunog ng Quran? Kagabi binaril at napatay siya sa apartment niya. Ito ang pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng Sweden. Nakita ko kung paano biguin at traidorin ng gobyerno ng Sweden ang sarili nilang tao, kaya hindi ko na sila mapagkakatiwalaan. Naisip ko, kung ganito ninyo tratuhin ang mga Suweko na nagtayo ng imperyong ito, paano pa kaya ako itatrato sa hinaharap? Hindi pa magaganap ang ganitong usapan sa Sweden hanggang 2030 at pagod na akong maghintay sa mga Suweko. Ang Sweden ang unang bansang Europeo na pumayag sa Sharia Patrol. Ang mga babae sa Sweden ay kinokontrol at nililimitahan. Ang mga pattern na ito ay parang gender apartheid at naaapektuhan ang mga babae at batang babae sa ilang suburb. Tingnan mo dito. Isang grupo ng mga relihiyosong kabataang lalaki ang kalaunan ay nakakita ng lugar na ito. At ngayon ay pinipigilan nila ang mga babae sa kanilang pagpunta sa party at sinusubukan silang kumbinsihin na huwag nang pumunta ng mapayapa. Sumayin niyo ang kapayapaan. Alis na kami, alisin mo yung camera. Alisin na namin ang kamerang ito. Alisin na namin ang kamerang ito. Pakiramdam namin ay tinaksil kami. Bumagsak ang buhay ko. Walang gumagawa ng kahit ano tungkol dito. Babaklasin ko ang bintana mo. Mag-ingat ka mamaya. Hindi ka makakatulog. Babaklasin ang bintana mo mamaya. Hintayin at tingnan mo.
Ayoko rin sa mga aso. Naasar ang mga kapitbahay dahil mag-isa lang siya at may aso. Ayon sa Islam, marumi ang hayop na ito. Umiinom siya ng alak sa beranda kasama ang mga kaibigan niya. Nang umuwi ako, nakita kong sinira ang mga bulaklak ko, binasag nila ang mga gamit ko. Hindi ito tungkol sa interpretation ng Islam. Galit si Muhammad sa aso. Sabi nila, kapag may aso sa bahay, hindi pumapasok ang mga anghel. Paniniwala raw ito na si Muhammad ang nagpasimuno. Tinanong siya ng mga Hudyo tungkol sa ilang talata sa Biblia para subukin siya dahil maalam sila. Kung ikaw ay tunay na sugo ng Diyos na sinasamba namin, dapat alam mo ang mga talatang ito. Naghintay sila ng 3 araw at nag-alala si Muhammad kung paano niya sasabihin sa kanila. At pagkatapos, sinabi ni Muhammad na darating si Angel Gabriel sa kanya at ipapaliwanag sa kanya ang mga talatang iyon. Hindi daw dumating si Angel Gabriel dahil natatakot siya sa mga maliit na tutas sa bahay. Inimbento lang talaga niya, gawa-gawa lang at tayo ang kailangang humarap dito. Nung umuwi ako, wasak na ang lahat. Pinayagan nila to. May ilang babaeng lumapit sa porch ko para sabihan akong huwag uminom ng alak dito. Hindi ka dapat uminom dito. Sumpa ito. Pag kaunti sila, ganyan sila. Kunwari, inosente, pakiusap pa, tapos maaawa ka. Bakit nating inaapi si Abdul? Bakit nating inaapi si Salma? Hindi. Pero pag dumami sila, ganito na ginagawa nila. Maraming beses nila akong pinangaralan na kailangan ko raw mag-asawa. Kailangan mo ng asawa. Pwede ang kapatid kong lalaki basta may burger kang ilalagay. Sino ang nagsabi niyan? Parehong mga lalaki at babae ang nagsabi nito sa akin. Isang babae o Norwegan ng babae. kapag gabi kami nagtatrabaho, bihira kaming makakitang babae sa pampublikong lugar. Paalam number 4, halos wala nang natitirang nagmamaster. Ang Al-Azhar School Bus ang nagdadala ng mga batang elementarya mula sa amin papuntang paaralan sa Tenta at Rinkebi. Ang mga babae ay sumasakay sa likod ng bus habang ang mga lalaki ay pumapasok sa harap. Ikinumpara ito ni Devin Rexvid sa mga bus sa Alabama noong 1950-S. Noong ang mga itim na pasahero ay kailangang umupo sa likod ng bus habang ang mga puting pasahero naman ay nakaupo sa harap ng bus. Nasakop na ang mga suburb na ito at wala na tayong control dito. Kaya iyon ang Sweden at madalas nating nakikita na ang mga pangunahing partidong pampolitika ay patuloy na nagpapakumbaba sa mga banyaga at barbarikong kultura. Una, pinapasok nila sila, pagkatapos ay pinalaya nila sa kanilang mga lipunan at pagkatapos ay pinaniwala nila ang sarili nilang mamamayan na pinaparamdam sa kanila ang pagkakasala dahil hindi nila tinatanggap ang mga taong ito. Yan ang Islam, sa madaling salita para sa iyo. Ngunit nakita natin ang bagong pangyayari na lumitaw sa halos lahat ng bansang kanluranin gaya ng nabanggit ko sa huling video. Ngayon, nasasaksihan natin ang paglago ng partidong Frances na maaring maging ikalawa or pinakamalaking partido sa Australia, One Nation ni Pauline Hanson. Hindi ito aksidente, naranasan na ito sa United Kingdom sa reforma. At kahit ang mga Greens, hindi ko gusto ang Greens. Pero ayon sa ilang mga survey, sila na ang naging pangalawang pinakamalaking partidong pampolitika. Ngayon, sila ang tunay na kinatawan ng kaliwa, hindi ang Labour at siguradong wala na ang mga Tories. Nakita na natin yan sa Pransya kay Marine Le Pen at sa Alemanya sa AFT. Nangyayari ito sa buong mundo, kaya bakit hindi rin sa Sweden? Ipapakilala ko sa inyo ang Sweden Democrats at kung sino sila. Nagsimula ang Sweden Democrats bilang maliit na partido ilang dekada na ang nakalipas, tulad ng ibang partidong pampolitika sa kanluran. Habang lumilipas ang panahon, lumapit sila sa mainstream at unti-unting nawala ang pagiging pariya nila pagsapit ng huling bahagi ng 2010. Bakit nangyayari iyon? Kita mo ba ang kaugnayan? Ikatlong pinakamalaking partido sa Sweden na ito. Ang pag-angat nila ay kinukumpara sa ibang right-wing anti-immigration na populistang grupo sa Europa, gaya ng Alternative for Deutschland at partido ni Marine Le Pen. Iyang reform, isang trend na makikita sa maraming bansa, hindi lang sa Sweden. Naisip ko, bakit kaya ganun? Iniisip ko kung bakit itong mga sobrang naliwanagang puting Europeo ay biglang nagiging mga populistang nasyonalista. Naisip ko, bakit kaya ganun? Wala namang kinalaman ito sa mga Sharia patrol na yan, di ba? Pero sige, may magandang balita ako. Sa halalan 2022 nakuha ng Sweden Democrats ang halos 25% ng boto at naging ikalawang pinakamalaking partido sa bansa. Nagbigay iyon sa kanila ng 73 upuan sa 349 na upuan sa Riksdag.
Dati silang hiwalay sa politika pero nagkaroon ng totoong impluensya matapos ang 22. Sinuportahan nila ang center-right na koalisyon sa ilalim ng kasunduan ng Tito kaya mula kalagitnaan ng 2025, nasa 20-23% ng suporta sila ayon sa mga bagong survey. Hindi ako naniniwala dahil palaging minamaliit ng mga survey ang kasikatan ng right-wing populist na partido at sobra namang pinapalaki ang sa pangunahing partido politikal. Kaya huwag kang magulat kung tumaas pa ang bilang na ito hanggang 30 o 35%. At kapag nangyari yon, tapos na ang globalistang, marxistang at islamistang kaayusan ng mundo. Kaya ipakikilala ko sa inyo si Denise Westerbergers na isa sa mga leader ng Sweden Democrats at nagbigay siya ng matinding talumpati na ikinagagalit ng maraming tao. Mahaba ang video kaya susubukan kong pabilisin. Gusto kong pagtuunan ng pansin sa talumpating ito ang nangyari sa Sweden. Paano naging babala ang Sweden para sa ibang bansa mula sa pagiging pinakaligtas at pinakamayaman sa mundo? Pero higit sa lahat, o marahil ito ang pinakamahalaga, kung paano natin maibabalik ang Sweden na nawala sa atin. Kapag naiisip ko ang Sweden bago ang migrasyon at kaguluhan, isang Sweden na siguro hindi ko naranasan. Nagtataka ako kung paano nagawang pabayaan ng mga politiko na umabot ito sa ganito kalala. Nalulungkot ako para sa henerasyon ko na lumaki sa ganitong kaguluhan. Pati na rin sa henerasyon na nasaksihan ang sunod-sunod na maling desisyon ng mga politiko na sumira sa bansa. Naiinis ako dahil hindi dapat ito nangyari. Pero may pag-asa ako dahil may malinaw na plano ang Sweden Democrats para muling paunlarin at gawing ligtas ang Sweden. Ano ba talaga ang nangyari sa Sweden? Ano ang nangyari sa bansa kung saan maaari mong iwanang bukas ang iyong pinto at papuntahin ang mga anak mo sa kapitbahay para maglaro? Kung saan ligtas makauwi ng gabi ang mga batang babae sa subway? Ano ang nangyari sa bansa kung saan ang pangunahing takot ng mga batang lalaki ay mababang grado sa eskwela? Hindi ang manakawan o pagbantaan habang pauwi mula sa ensayo ng soccer? Sa Sweden, isang pagpatay ang gumimbal sa bansa ng ilang linggo. Isang bagay na hindi natin dapat gawin ay ang tanggapin ng bagong Sweden. Hindi natin dapat tanggapin ang realidad kung saan natatakot ang mga magulang na palabasin ang kanilang mga anak dahil sinakop na ng mga gang ang mga komunidad. Hindi dapat natin tanggapin na natatakot ang mga babae gumalaw ng malaya sa gabi kahit may self-defense spray sila. Hindi dapat natin tanggapin ang tumitinding diskriminasyon sa mga Suweko kung saan pati mga batang 8 taon ay hinihiya at ninanakawan dahil sila ay Suweko. Kapag tinatanong kung paano ito nangyari, mas pinipiling manahimik ng mga lumang partido. Simple lang ang sagot, pero may ibang hindi komportable. Para sa amin dito, napakalinaw talaga. Ganito ang sitwasyon ng Sweden dahil hinayaan ng mga dating politiko at partido ito. Nagbulag-bulagan sila at maganda ang kanilang mga sinasabi tungkol sa pagkakaiba-iba habang nasa labas ng sarili nilang mga subdibisyon. Gumuho na ang realidad. Binuksan nila ang hangganan at puso. Ngunit pumikit sa mga naging bunga ng kanilang ginawa. Mga taong may maling pananaw sa kababaihan sa Sweden na hindi nagtatakda ng kondisyon o pinoprotektahan ang sarili nilang kababayan. Ngayon, tayo na ang kumikilos. Tayo na ang naglilinis ng kanilang pagkakamali at nagsisiguro na ang mga kriminal na gang ay makukulong at mananatili doon. Tayo ang nagsisiguro na ang mga hindi nirerespeto ang Sweden ay hindi makakapanatili sa Sweden. Kailangan nating linawin na ang mga kalsada at lupang ito ay sa atin. Itinayo ng ating mga ninuno ang bansa gamit ang kanilang kamay, dugo at pagmamahal. Ngayon, tayo ang magtatanggol, tatayo at mag-iingat sa seguridad, kalayaan at kinabukasan ng Sweden. Mananatiling ating bansa. Isa pang laban na haharapin natin sa Sweden ay laban kontra Islamismo. Maraming politiko mula kaliwa, kanan at liberal ay tila hindi nauunawaan o hindi kayang harapin ang bigat ng sitwasyon. Ang malaking banta ng Islamismo sa lipunang Suweko. Maging tapat tayo, ang migrasyon ay hindi lang nagdulot ng digmaan ng gang. Nagdala rin ito ng kulturang hindi akma dito. Isang relihiyon na kadalasang taliwas sa Suweko nating values. Kailangan may magsabi nito. Walang lugar ang Islam sa sibilisadong mundo. Tapos,
Kung maging Muslim ang Sweden, hindi na siya makakatayo roon na may blonding buhok at magtalumpati sa inyo. Ganun lang mga pare, di na kailangan ng dagdag na eksperimento. Sa bawat bansang tinitingnan mo, tingnan mo kung ano ang ginawa ng Islam sa bansang yon. Bawat isang bansa, walang mintis, walang mintis. Sa totoo lang, mas masama pa ang asal ng mga Muslim sa mga kanluraning bansa kaysa sa sarili nilang mga bansa. Alam mo kung bakit? Dahil gumagawa sila ng sariling kultura na hiwalay kung saan palagi silang nagtatanggol sa sarili nila, kung saan palagi nilang inilalaban ang sarili nila laban sa mga katutubo, laban sa mga lokal. At tinitingnan nila ito bilang isang uri ng laban sa pagitan ng mabuti at masama na parang kailangan nilang tiyakin na magwawagi ang Islam laban sa mga hindi naniniwala. Sinasabi ko sa iyo, ang mga British Pakistani ay mas masama ang ugali kaysa sa mga katutubong Pakistani sa Pakistan. Dahil sa Pakistan, hindi sila ganoon ka-insecure tungkol sa kanilang pananampalataya kumpara kapag nasa isang bansang hindi Muslim. Hindi sila ganon. Kanino sila magpapalaganap ng pananampalataya? Bakit walang Dawa Boys sa Pakistan? May ilang Dawa Boys pero ang mga gitna at elite di interesado doon. Pag pinalaya mo sila sa sibilisadong mundo, may ilan nagiging pasaway. Kaya hindi lang Islamismo, pati Islam, walang lugar sa anumang sibilisadong bansa. Hindi dapat maging bansa ang Sweden na may mga babaeng nakaburka, gurong nakabelo, o moske na mas malaki sa shopping center. Hindi dapat tumigil ang mga paaralan sa pagseserbisyo ng baboy. Hindi dapat magsuot ng mga kasuotan ang mga pulis na tinakasan ng mga babae sa ibang bansa. At hindi rin natin dapat payagan na magpatayo ng mosque para bawiin ang bansa. Dapat nating lakasan ng loob na gawin ang hindi komportable. Dapat nating lakasan ng loob na sabihin na naabot na ang hangganan. Ayaw namin ng Islamismo, ayaw namin ng kulturang mapang-api at pananaw na mapanlait sa mga babae. Ayaw namin ng mga taong nagsasalita gamit ang speakerphone sa bus, sumisigaw sa mga silid-aralan, nagtutuli ng kanilang mga anak, o pinipilit ang kanilang mga asawa na magtakip ng katawan. Ipaalis sila, pauwin sila. Ang Sweden ay ang bansa kung saan gusto naming pumila, kung saan ang mga babae ay nagsusuot ng maiikling palda at kung saan ang pakiramdam ng pagkakaisa ay mas malakas kaysa sa alinmang bansa sa Europa. Maipapangako ko na lalabanan ko at sisiguraduhin na bawat moske na sangkot sa anumang uri ng ekstremismo ay gigibain. Pakiusap, gawin mo. At naniniwala ako na mas marami pang moske kaysa sa alam natin. Kahapon o ilang araw na ang nakalipas, lumabas ang balita tungkol sa 7 taong gulang na batang babae na sumailalim sa genital mutilation sa isang moske sa Sweden. Hindi natin dapat payagan ito sa bansa at tunay na tunay kong ipinapangako sa inyo na hinding-hindi kailanman magiging isang Muslim na bansa ang Sweden. Kami mga kabataang Suweko ang magtitiyak niyan. Malinaw ang mensahe ko. Kung nais mong tawagin ang Sweden na iyong bansa, mag-adapt ka. Kung hindi, malugod kang pwedeng sumakay sa unang flight palabas. Sweden ay dapat protektahan. Kung di mo kayang bayaran ang pamasahe, kami na ang sagot dito. Noong isang taon, tumayo ako bilang bagong chairman sa entablado at nagsalita tungkol sa Sweden. Mas marami ang audience noon kasi Sabado at hindi palasing ang mga tao. Pero yung mga nakahiga sa kanilang mga kwarto sa hotel ay pwedeng makinig nito mamaya. Ikinuwento ko ang tungkol sa Sweden noon, mga pananaw at pag-asa ko para sa hinaharap. At marami na ring nagbago mula noon. Nagpatupad tayo ng reformang nagpapabago sa bansa. Nahati sa kalahati ang mga namamatay sa karahasang may baril mula 2,000 at 22 pinalala ang mga parusa, dinoble para sa gang, at posible na ang habambuhay na kulong para sa mga nanggagahasa. Sinimulan na nating pigilan ang iresponsableng patakaran sa imigrasyon na sumira sa bansa sa loob ng dekada. Ngayon, pinakamababa na ang asylum immigration. Dumami ang deportasyon, binawasan ang benepisyo, tinaasan ang requirements, at inalis ang mga hadlang na burokrasya sa deportasyon. Pero alam din natin na malayo pa ang trabaho sa pagiging tapos at marami pang kailangang baguhin sa patakaran ng Sweden tungkol sa migrasyon. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay nabasa natin. Ilang linggo na ang nakalipas nang lumantad si Maya na 16 na taong gulang at ibinahagi ang kanyang kwento na gusto ko ring ibahagi sa inyo dito. Ngayon, pauwi na si Maya mula sa trabaho habang kausap ang kasintahan sa telepono. Tulad ng ginagawa ng marami sa ating mga babae para makaramdam ng kaunting kaligtasan. Pero habang pauwi siya at pumasok sa ilalim ng daanan, nangyari ang hindi inaasahan. May isang lalaki na biglang lumapit sa kanya, inatake siya at ginahasa siya. Nasa telepono ang kasintahan ni Maje na nakasaksi ng bahagi ng pag-atake. Ayon sa media, si Yazid Mohammed, isang nag-iisang migrante mula Eritrea,
ay inaresto ng pulisya matapos magpakita sa paaralan ni Meha ilang araw pagkatapos ng insidente. Siya ay nakakulong. Kalaunan, napawalang sala siya ng hukuman ng distrito at pinalaya kahit may matibay na ebidensya. Ako ang nagbalita doon, sa tingin ko yun yung kasong sinabing hindi tumagal. Yun ang sabi ng hukom. Sa tingin ko kaya naging pandaigdigang balita yon. Tingnan mo kung gaano kasama. Yazid Mohammed, karaniwan lang. Binanggit ang mga lalaking bumoto para sa kanyang pagpapawalang sala. Ano ang mapaghuhulaan natin? Isang Social Democrat at miyembro ng Center Party. Matapos nito, ilang ulit pang nakita ni Meza ang nanggahasa sa kanilang bayan. Dinala ang kaso sa Court of Appeal. Nahatulan si Mohammed sa pananakit at panggagahasa. Kaya ano ang sentensya niya? 3 taon sa kulungan at walang deportasyon? Kahit hindi siya Swedish citizen, hindi sapat ang kaso ng panggagahasa para mapatapon siya. Si Yazid Mohammed ay ngayon, o sa loob ng ilang taon, ay makakalaya mula sa kulungan at malayang makakapamuhay sa Sweden. Isa lang ito sa maraming kaso ng pagtataksil dahil sa migrasyon ng lumang partido para sa aming mga babae. Inagaw sa atin ang kaligtasan sa sarili nating bansa. Tumatanggi ang Social Democrat at moderado na makita ang malinaw na banta ng migrasyon. Sana'y nahihiya kayo kina Yazid Mohammed at sa iba pang dayuhang rapist sa Sweden. Kapag nagkaroon ng kapangyarihan ang Sweden Democrats sa loob ng di pa aabot ng 10 buwan, mapapalayas ka. Kahit may Swedish citizenship ka o wala, mananalo kami sa susunod na eleksyon at sisiguraduhin naming si Jimmy Akison ang punong ministro. Hindi ito kusa mangyayari. Kailangan ito ng lakas, dedikasyon, at paninindigan, at ang lakas na iyon ay nasa atin. Sapagkat kami sa mga kabataang Suweko ay hindi lang kinabukasan ng Sweden, kundi kami rin ang makina ng kilusan. Kami ang henerasyong hindi tatahimik habang bumabagsak ang bansa. Lalaban kami sa paaralan, plaza, debate at social media. Libu-libong kabataan kami na may parehong adhikain. Upang manalo sa eleksyon at mabawi ang Sweden, para bigyan ng ating henerasyon at susunod pa ng kinabukasang karapat-dapat paniwalaan. Linawin ko, ang mga kabataang Suweko ay magiging mahalagang bahagi ng kampanya ng Sweden Democrats sa eleksyon. Ipakikita natin sa Sweden na ang kabataang henerasyon ay sumusuporta sa pagbabagong nagsimula nitong mga nakaraang taon sa kasalukuyang kooperasyon at tunay na nagtutulak para sa kinakailangang pagbabago. Sa kabila ng marahil ay medyo dystopikong talumpati ko rito ngayon, may pag-asa pa rin talaga ako para sa hinaharap. Nagkakaroon ako ng pag-asa tuwing naglalakbay at nakikilala ang libu-libong kabataang, tulad ko, ay araw-araw lumalaban para sa Sweden. Kapag nakikita ko ang mga ipinapatupad nating polisiya at positibong resulta ng mga survey, bago ang eleksyon, pakiramdam ko ay positibo ako tungkol sa hinaharap kong ipagpapatuloy natin ang pagbabago sa Sweden sa ganitong bilis at lalo pa itong palalawakin pagkatapos ng eleksyon. May maliwanag akong pananaw, ang pag-asa ko, at isang bagay na tunay kong pinaniniwalaan ay na, para sa magiging mga anak ko, ang mga digmaan ng gang ay magiging pamagat na lang ng isang kabanata sa mga aklat ng kasaysayan. Ang malawakang imigrasyon ay isang babalang halimbawa lamang. Hindi dapat matakot ang mga anak kong lalaki sa mga gang ng imigrante dahil Suweko sila. Dapat kayang umuwi ng mag-isa ng mga magiging anak kong babae sa gabi nang hindi kinakailangang lumingon sa kanilang likuran. Iyan ang ipinaglalaban ko. Iyan ang ipinaglalaban nating lahat ngayon. Binabawi natin ang ating Suweko para sa mga nakaranas pero nawala at sa aming hindi ito naranasan. Para sa mga batang lalaki sa Suweko na muling nakamit ang dating kaluwalhatian. Para sa Suweko, muling magiging Suweko, salamat. Pasensya, kailangan kong iparinig ang buong talumpati dahil malakas ang dating nito. AI ang nagsalin ng video kaya di ninyo narinig ang palakpakan. Pero ganito rin sa ibang lugar, mga kaibigan. Bigla, ang mga pinakamaliwanag ang isipan sa mundo na nagbubukas ng kanilang mga hangganan, nagbubukas ng kanilang mga komunidad, nagbubukas ng kanilang mga puso para sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isang henerasyon lang, naging mas makabansa, makatribo, at mas pinoprotektahan nila ang kanilang kultura. Bakit? Kasi sinabi sa kanila na lahat ng tao ay pantay-pantay. Papasukin at magkumbaya sila pero hindi iyon ganun kadali. Ang ilang kultura ay barbariko, primitibo, makaluma at sinauna at wala silang lugar sa sibilisadong mundo at ang Islam ay isa sa mga kulturang iyon kaya panatilihing wala ang Islam sa inyong bansa.